si Alfonso. Ay talaga naman nag-enjoy na naman double home around the map. Pero Johe agad for RSG Sia. Parang all-in to Ejecto tapos alien. Ay, yung kahapon, yung mga galawan din ni Kyurem. Ang Nako. IGN niya kasing tunay ay sa RG, si Sheena May. May. Oo, kinakatakutan siya kahapon. Kaya siya ay si Sheena May. Katakutan. Oo. Pero wag mong katalikuran at wag niyong kakalimutan. Meron ditong si Lotric, Bonifacio. Yun na. Nagdagpo na si Sheena May Katakutan at si Lotric Bonifacio. Si Alfonso Di Magiba. Ayan. Din, at si Ares Katapang. Dahil nandito na nangalan din ang hero din ni Ares. Yan! It's going to be a Tigril. Hindi ko na lang alam kung saan ka pahugot ng tapang kung hindi ito yung hero mo. Oo, Tigril Hylos. Last time we saw this is from Lazy Esports. The Derkeke connection. Yung Glorious Pathway tayo. Tapos implosion pala. Yung mga ganon. Ewan ko na lang talaga kung paano ka lalagpas sa dalawang barikada. Oo. Blacklist Bear Esports. Pero ang para sa RSGC, di sila lalagpas. Sila ang magtatumbling ng mga heroes galing sa barikada. Iba pa to sa fence. Oo. Pero so far, wala naman yung Jushin. So hindi natin ma-expect yung mga double takedown. Oo. Here for RSGC. Or malay nyo, biglang lumiko ng Terisla. Ayun. Ako, hindi na ako nabibigla sa mga ganon kasi di ko alam na aabot din pala ako sa punto na mag-double sun ako sa isang round or isang best of 5 na match. Hindi ko rin in-expect na darating ako sa punto na makakita ulit ako ng Minsitar sa gold. Yun. Diba? Kaya anything can happen Pero global ba nito? So might as well prioritize yung mga isang best mo one trick kumbaga na heroes. Yung pwede bang ilabas agad? Julian, Jazz, and Johed. Plus a possible gold lane na dahil walang carry. Wala ring hari. Siguro feeling ko mga Nathan. Ibalabas nila yung Clint. Yung pwede rin yung Clint. For Blacklist Bear Esports naman, Moskov. Oo nga pala. Moskov, si Lotric Bonifacio yan Spear of Distraction, TP yan Ako medyo ang Blacklist Bear Esports ay medyo ayaw rin talaga nila ngayon na gumamit din ng chip. Actually, nagamit nila to, naging open. Pero ang kontra pala sa chip is actually, i-punish mo ng i-punish. Pag nagtawag, kontrahin mo ng Hellgurt kasi tatakbuhan lang ng Hellgurt. Pero barat! Gamit to ni Ken kahapon. Oo, tas ang ginagawa niya, pinangka-cancel niya ng Tigril. Pinangka-cancel niya ng Implosion. So, on point yung mga Titonas Welcome Flicker. So, parang praktisado. Yun na nga yung Nathan. Lalabas nila yung Nathan. Then, yung Barats na naging pocket pick nila kahapon kontra sa RRQ Kaito. But this time, they are trying to replicate yung idea na ito yung ipangka-counter natin sa Tigril. Ito yung ipangka-counter natin sa setup. For Blacklist Bear Esports, they don't have a mage yet. So, pwede silang gumamit dito ng Aurora. Actually, yung Aurora might be a beautiful. Ang Vexana pick, I doubt na magiging malaya, especially for a Julian. Oo, tsaka Johet. Yung Aurora talaga, somewhat mas maganda yung kick niya because of the Pride of Ice here. Ay! Pero, hindi. Pag-overload din sila to trying to get a setup here. So, gagawin niya if ever is going to be the DD or Dominator's Ascent here. Or pwede rin naman siyang gumaya dito ng Unstoppable Force. But remember, wala po yung ejector doon. Yung ultimate alone lang po yung pwedeng gayahin ng isang Valentina. But so far, sa mga napanood natin, maganda talaga pag medyo nilalas mo or second balik mo, pinipili yung Valentina. Second balik? Instead of the first balik. Bakit? Kasi mamaya, hindi kumuha ng mga magagandang pang-ulti na pwedeng gayahin. At nangyari yan kahapon, di ba? Baka mayangsa lang yung Valentine. Yeah. So ngayon, pwede niya nga rin kunin yung Titonas Welcome pero let mailang. Let na Barats lang yun ni Peber. Oo, mamaya na natin makikita if ever. Kasi, guys, yung Barats, unti-unti naman yan, nag-evolve. Nag-evolve yan Nag-evolve. Dahil sa passive Definitely, you would want na if ever yun yung kokopyahin mo, somewhat yung, sabihin natin yung setup na lang din talaga. The beauty of the setup. Pero ngayon, papasok muna tayo sa first game, the first match ng week number 3, MTL Philippines Season 4. Ngayon, guys, ay uumpisahan na natin buksan ang pahina ng kanilang mga libro. Dahil itong dalawang teams na to, definitely kailangan nila ngayon umusbong muli. Tama. Hindi lang unang hakbang. Ang mga susunod na hakbang ay very important sa magiging tournament life nila ngayong Season 4. Tsaka naisusulat kasi. Naisulat ko na. Naisusulat yan.
ano nga ba ang tadhana? Dahil it's either you make it or you break it. Ang RSGC na isusulat ba na magtutuloy-tuloy ang panalo nila? For Blacklist Bear Esports, na isusulat ba na ang kanilang pagpapakilala maririnig ng buong mundo at buong bayan? But this time, kalmado rin naman. Wala pa tayong masyadong nakikita. Wala pang masyadong aksyon sa nobela. Pero mamaya, sa mga kalagitnaan pa lang may plot twist. Ayan. Diba? Saka pa lang natin makikita na, ay, meron palang ganitong pwedeng pangtapos. Yung mga split push ngayon medyo nape-prevent na ng mga teams natin. But of course, if you're a supporter of Blacklist Bear Esports, you can show your support by including the hashtag BLAXBear sa inyong comment kung tingin nyo sila yung mananalo, or kung supporter ka naman ng RSGC, you could comment using the hashtag RSGX all the way, hashtag RSGC and hashtag Take 2. Take2. So, kailangan muna nila ditong to make one. Ay, oo. Kasi game 1 pa lang. At ngayon, mamaya, makikita natin kung makaka-take 2 din ba sila dito ng mga members. Kasi remember, may Joehead po at may Barat. Nike, nakakita tayo ng mga flicker kain. Oh, ayan na nga. Nag-ejector. Isa agad. Take 1. Ares is down. Okay, take 2 ba? Kukuha pa sila. Meron Pero yata. mukhang atras na lang. Ay. Hindi na ibibigay. Hindi na ilalaban rather ng Blacklist Bear Esports. Pero ang ganda ng ginawa doon ng RGC, biglaan lang. Oo. And ngayon natin na parang security may pinapatunayan siya kasi nung week 1, medyo may napansin tayo sa kanyang ejector play. Pero ngayon bumabawi talaga ng gusto. Uy, kamuntikan. A possible take 2 na pang take 2 nila Oo. yon. Pero hindi na nga lang din natuloy. That's going to be a hefty the disadvantage for Soler, ha? Ganyan na medyo napapunish doon. Isa sa mga nagiging kalaban ng mga Tigreal comp ay yung kapag yung Tigreal ay binibigyan ng banayad agad-agad. Yung hindi nakaka-set up kapag oo. lagi kang inuuna. So technically for Blacklist Bear Esports, they have to be wary of that kasi ayun na naman, kamuntikan. Buti na lang medyo nag-ingat na si Ares. Sabi niya, ay teka, parang may naririnig ako, may nasisense ako dito Iba yung nararamdaman Oo, ko dito. Medyo basa ang tubig. Tama. Diba? At green ang plants. Pero ngayon, medyo green din ang go signal dito. Sa may bandang mid lane kasi if ever may dumaan dito sa stoplight na to, parang pahihintuin ng roadblock na si Ares. Pero Ay, oo. definitely you mentioned na a way to stop it, bigyan mo ng bigyan na maaga. And Oo. as we all know, the early bird catches the early worm. At siya yung worm ngayon sa mata ni Kyurem din na laging bumabawi. Ay! Kaya nga sinasabi ko, Naunahan sa bigla kasi may stop over force pala pero mukhang si Soler ang unang mawawala sa laban. Di pa tapos ang RSGC. Ares is still low on HP at susubok humabol ang RSGC pero titigilan na rin nila. Isa, ganun, okay na. okay na, naka-take 2 na ngayon. Ang RSGC as a member sa Blacklist Bear Esports. At natupad yung sinabi natin na mambibigla, mag-roadblock na si Ares. Pero what he failed to see was that si Kyurem, afford niya kahit without the flicker tumakas Unstoppable force, ejector, may smart pieces, medyo bumibilis yan. Pero ito, pabilis sa pabilis. Yung dalawang junglers, hinahabol ngayon ni Lansu ng kabayo itong si Loisa. At mawawala na lang din naman bigla. Pero diretso pa din, Lansu is still with that ring. Yung second skill at ang sakit ng damage. Dalawa, kapalit ng isa. And for RSGC, medyo nakabawi bigla ang Blacklist Bear sa kanila doon. Tumitibok-tibok yung ring of punishment Saka yung low order and definitely those are the kind of combos na kailangan mong bantayan. At tignan kung paano ka mapapunish talaga dito ng isang Hylos. But right now, Blacklist Bear Esports ngayon nakakuha na sila ng somewhat a slight momentum change. Alfonso makaka-retry doon. Naiumpog itong si Lansu Ken? at si Ares. Pero mukhang si Ken ay delikado. Ako Nandiyan bumaba. Spear Destruction. Pero for RSGC, medyo mahirap yung naging adjustment for them. Kasi Blacklist Bear Esports, nandun na yung tempo na ginagawa ni Ares. Okay, ang call nila, bigyan ako ng bigyan. So Ay, medyo hindi ko entropy. mamadaliin. Kaso nga lang si Soler ay medyo naiwan na rin. Di man mamadali pero si Ben pa lang nagmamadali. Oo. Diba? Si proven and tested At ngayon medyo na-prove niya na yung sarili niya under mid. Babalik tayo sa may bandang baba kung saan inaabangan ni Loisa! Ang Si sakit ng Lotric damage! Malpasyo! Lotric, makakatakas pa naman. Okay lang, okay Oo. lang. Medyo nakakaba but definitely those are the kinds of bushes na kailangan iwasan.
ni Lotric talaga. Yung mga pag-ikot-ikot sa mapa, Oo, hindi pwede basta-basta kasi parehas mainit tong dalawang teams eh. And ngayon, for Arcesia, they're on the groove and on the move din. Yan. Kasi medyo maganda yung gising at tulog nila kahapon Oo. at kanina. Uy, ayan na. Pero ito, Implosion. Galing dito mismo kay Ares. Isa makukuha. And it's gonna be Ven falling down. Eh, yung nagiging storya natin ngayon ay kalma, tapos biglang mambibigla yung isa. And nagpapasapasahan sila. Sino ba yung makaka-pick up? Sino yung hindi? may jump scare kumbaga Oo. Pero ngayon, for Blacklist Berry Sports, mas maganda yung ginagawa nila ngayon. Na hindi sila pumapayag na tumatagal na hawak ng Arcesia lang alone yung lead. At ngayon, pantay na tayo on kill score. Pagdating naman sa gold, around 200. Alam mo dito ng Arcesia, but Oo. easily negotiable na isang clash lang yan eh. Oo. Kayang bumaliktad na naman dito for Blacklist Bear Esports. And before we proceed, of course, sa mga supporters ng Blacklist and ng Arcesia, don't forget to comment down below. Baka kasi mamaya kayo na yung hula ng madla na ma-feature natin para dito sa ating live stream. Tama naman. At ano ba ang nagiging pulso ng mga viewers natin dyan? Kasi doon sa nakikita natin, ang pulso ng dalawang teams magbigayan. Okay? Oo. Parang it's Christmas time in the season eh. Medyo pinapakaramdaman ko rin yung pulso ko para sa matchup na to. Kasi tandaan nyo po, 3 serye ang ating pagsasama-samahan. 3 best of 3 na global ban na series. This is game 1 of the potential 9. Ay, nako. Pero medyo epas naman yata. Wala epas. naman si Brigida. Pero before that, of course, kasi yung mga teams din natin is medyo kinakalma yung kanilang mga sarili kasi nilabas na nga natin kanina with Odin yung Ayun. updated standing. And remember guys, every series 1 is only equivalent to 1 point. Pero ito muna ang boto ng madla. Oy. 65% para sa RSGC, 35% naman para sa Blacklist Bear Esports. So, 65 plus 35, 100. 100. Panis. Ayan, ito yung medyo, sabihin na natin, malaking naging epekto nga sa naging recent na laban. Of course, ang Arcesia. Pero you cannot deny na ang Blacklist Bear Esports is a team to watch out for. Kasi tandaan nyo nung pagpasok lang ng week 1, day 1 natin. Ay. Diba? Oo, Nakakita Netmai. agad tayo ng sweep from Oo. them. Diba? Sila yung naging debut match natin for Season 4. So, definitely may inihanda to. Ngayon, sa MDL, ibang kwento to kasi global ban nga. Tsaka nandiyan naman si Coach Tran, si Coach Semi, 'di ba, para gabayan ang mga players, and hindi lang naman basta players dahil si Lotric ay marami ng experience din. Ayo, marami siyang Diba? naihahain na knowledge all around the world. Pati si Coach Dran, galing din siya, tingin ko sa ibang bansa, may mga hinandle din siyang female teams. So kung experience man si Coach Dran ay marami nang naibabahagi. Marami siyang pwedeng ma-share, di Oo. ba? Kung in English. Kung hindi nyo man nakita kung anong mga pinanggalingan nilang teams, actually, nagpo-post din po sila ng kani-kanilang mga somewhat fun facts. Pero ito muna, guys, ang prediction ng madla, madlang talent. Madlang talents. Dito Yan. sa MDL Season 4. Dahil 4 kami, ayan. Oo. Medyo kaming 4, katulad nga sabi ko, malaking factor sa pagboto or sa pag-predict mo is yung naging laban kasi ng Arcesia. Laban sa RQ Kaito sa We Are Oo. Legends. Pero dahil nga dito, medyo, sabi ko, magandang gising, importante yan. Tama. Pero ikaw, ano bang naging basehan mo sa iyong prediction, Joe? Sa akin yung performance din talaga kahapon. Iba. Tsaka yung galing pa last week na mga panalo ng RSGC, parang momentum-wise, nasa kanila yung pabor. Tumatagilid yung Vapor sa Blacklist Bear kasi may talo sila Oo. last week. Medyo shaky ang Oo. boat nila ngayon. And kung ikaw ay nasa barko, ay gusto mo medyo banayad ang iyong Yan, biyahe. tama. Pero paano nga mo magiging banayad ang biyahe? Of course, medyo nakarelay ito sa inyong mga roamer on a steady setup, steady holding on to the ground, and maging territorial pagdating Oy. nga dito sa mga objectives. Pero ngayon, yung teritoryo ng Turtle medyo Oo nagagambala. nga Parang dalawang creatures yung nando, isang dinosaur tsaka isang tigbalang. Oo, yung nakikita natin. Ay, ay, ngayon ay, sa ay! bandang baba! Naku po! Mukhang itong si Lotric ang uunahin. Ang call ng RSGC, bigyan muna natin ng banayad yung gold lane. Give up that turtle. Retribution mula kay Alfonso. That will secure it. Pero mukhang yung invasion na hindi na matutuloy. May implosion din naman na manggagaling mula kay Ares. QRM is down. Glorious Pathway ay nilatag para habulin lang ang mga members dito ng RSGC. Ken,
is low. Hindi pala siya low on HP. Low yung damage na natatanggap niya kasi iba rin yung kunat eh. Wala eh. At ngayon, unti-unti na rin lumalaki or nagkakastack up Ayan ito. na. Yung Barats din. Hindi siya Barats. Ah, Ayun, medyo paano siya? Barats. Ah, Ayan, medyo okay, may okay. hagod na. Okay. Kasi medyo nakikita na rin natin yung maganda niyang placement. Pag Uy, uy, uy! pero mas maganda yung pagpasok ni Lonsa 1v1 doon. yata ng jungle pero may kasama pala. It's a prank! Si Alfonso, nagulat si Loisa. Pre, sabi mo, meet up 1v1 only eh. Hindi pala tayo 1v1 only. Oo. At yun yung sinasabi natin. Ayun. Na may epekto na ng kakampi yung match-up ng dalawang junglers. Oo. Kung 1v1, lamang si Loisa kasi top 2 siya, tapos mas marami siyang kills, di ba? Pero kung sasamahan mo sa equation ng katulad nito, may Moscow O bot. yun. Tapos may Aris din. And then definitely, this is still a 5v5 situation. So make the most out of it. Yun. At ngayon, for Blacklist Bear Esports, nagkaroon sila ng isang lead pagdating sa kill score. Pero pagdating sa gold, still halos same pa rin naman. Kahit nga dun sa prediction natin, di ba? Sa audience prediction, is medyo lapit. Hindi naman totally 70-30 yung Oo. naging hatian. Hindi naman din sobrang 80-20. Somewhat of a balance pa rin na nakadepende sa magiging galaw nila inside the game. Pero silipin din muna natin yung kani-kanilang mga binuo. Etong si Jazz, etong si Zay, naka-glowing one na rin siya. Para din talaga counterin yung high loss. Genius And one even ka yung pala. and even itong si Tigril, si Ares. Yeah. Pero naka-Radiant Armor na rin naman yung dalawa. So technically medyo may kunat sila against the Jazz. Ang magiging remaining problem ng Blacklist Bear Esports is etong si Ken. Kasi yung mga setup niya, pwedeng enough yun para hindi na talaga pagalawin, para mawala na ng counter-engage yung Blacklist Bear Esports. Pero teka lang, may nagtatago. Ay, Right mid push. nararamdaman ba? Lumabas si Alfonso, Ay, nagpakita. nagamit yung ulti. Pinitig si Ben pero hindi ito tama. Yung Spear of Destruction. Ngayon may conceal. Hahabol. Ang kubunan ng Blacklist Bear. Pero lumiit yung Barats ni Ken. Ayun lang, No. medyo... Barats! Barats! Andito naman tayo sa Barats! Pero andyan pa rin naman ang mga possible na pwede natin Oo. expect later on na mga setup. But definitely ngayon, okay, Ayun na, babalik lumalaki na siya. na. Bumabalik na. Unti-unting Pero, lumalaki. I-discuss lang natin yung nangyari here for Blacklist Bear Esports. Hindi pwedeng maulit yung ganong klase na chase na tapos hindi naman nila totally matotore down. Kasi remember guys, one time, big time, ang possible combinations here for Blacklist Bear Uy, 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 Esports. uy. Kung hindi sila makatake down, may ilang segundo na hindi sila ready for a team fight. But of course, it all depends nga lang sa mga pwedeng gayahin dito na si Lair. Going for the instant burst nga ba siya? Going for a possible counter setup. Pero ngayon, ang gagayahin niya is going to be the Dominator Scent. Okay. RSGCI medyo kalmado. At isa sa problema nila kinakaharap is yung wave ng minion na napupush kasi doon sa may Teka bandang lang, baba. teka lang. Ito yung push through sila. Sinuzone out sila ni Ares at ni Lansu. Binaburst down yung Lord ng Blacklist Bear Esports. Abot ba? Pero si Alfonso pa rin makakaretry noon. Tuloy ang laban. Glorious Pathway ay inilatag na. Si Lansu ay tamang gumigit na lang sa damage pero mukhang di niya kinakaya si Loisa, si Ben at si Zay. At atras na lang yung ibang tropa pero dalawa na kuha ng RSGC. Inyo yung Lord pero buhay nyo ay amin na. Nagmamarsa yung Lord sa may bandang ibaba ng mapa at mukhang di mo na napapansinin dahil kaya pa naman depensahan. Oo. At medyo malayo pa. Magandang call yun for RCC dahil nga dalawa agad yung napita sila doon. And one of the most vital player right now is going to be Alfonso. Andito nga na din kinain. Redonis welcome, Lotrix. Sa may Makakasurvive implosion. pa, pero may implosion tapos meron pa. Ang dami niyang sinalo, pati unstoppable force, kaya kahit anong galaw mo, hindi ka na makakatakas pa. Ken, Loisa, Zay ay naghahabol. Soler, Ares, tumatakbo papalayo, pero mukhang di naaabutan naman. Talagang hinaaras lang din ang sinusubukan pa na habulin, nagpapakita lang, pero mukhang may sasalubong. Alfonso, doon sa pixel push. Nako, Si Zay! nakita niya fracture, pero mukhang nagkamali ng mga targeting, kaya nabuhay pa. Nakapasok din naman sa Dominator's Descent, kaya safe. At FAS ang RSGC. Madaming moves na medyo na-checkmate dito rin ang Blacklist Bear Esports. But definitely maganda rin yung naging tago doon ni Alfonso. But the problem is, nagkakagulo-gulo tayo ngayon sa targeting. Wala tayong nakikita na parang specific na dapat maging tamang sagot, tamang tao na kunin dito or i-lockdown ng Blacklist Bear Esports. Pero same goes for RCC, na nararamdaman natin na nandun yung gusto nilang pumalag. Bababay! Kaso nga lang, bakit kayo mag-audition pa isa-isa? At lalo na nandyan ang kanila mga members ng Blacklist! Ikala ko yung mortality lang pero buhay na pala talaga. Lanzo hindi natitigilan pa yung dalawang miyembro ng RSGC. Talaga sa likuran, nahahati yung laban. Pero doon sa kabila ay mukhang may mawawala. Ito pa, ang isa, si Zay yung magiging kapalit and it's a wipeout for Blacklist Bear Esports. We are here to defy the odds.
At medyo naiba ang takbo nung laban na ito. And definitely for Arcesia, makakadepensa pa ba sila? Yes, indeed. Kasi kung mapapansin niyo po, Oy, secure ay him. meron pa rin naman siyang dalang catapult. Ay, hindi minion. na yata. Pero mukhang hindi na yata aabot dahil nagmamadali. Nandiyan si Lorik Si Paritaso! Lotric ay tuloy lang sa pagtusok ng sibat. Black Raspberry Sports, kanilang Game 1. What a turn of